Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:09. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ato kang maray na aga po sa Endokabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Pagkabawi na sa karnapa na lulunadan para makaresibinin na may sadirian na insurance claim. Ang mga barata sa lado lokal, anti-political dynasty, didipisilan na mapasara na sarong lane ninuliman ka na mga kadakol nin pamilya na yaon sa pwesto ngunyan. Bunuan dai subuot makaustisya nga magbaba sa pwesto bilang DPWH chief, sabi man kan sarong senador. Ay pinag-question ang kawaran na suspension sa DPWH official kasumpay ka na mga subuot anomalya sa parte mismo kan mga flood control project. DPWH ginisa naman sa Senado ninuliman kan kakulangan kan koordinasyon sa sarong flood control project. Literary Representative Richard Gomez nagpahayag kay Mayor Magalong fix your own city bago mag-akusar. Sa tuya pa nga mga pamayukan mga barata sa lado lokal, Senado Executive Secretary Bersamin sa Kamara asinman Comelec pinagpapakomento kan Korte Suprema. Mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan po pagkatapos nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, Paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, Paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwata, marhay na aga po sa Endokabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kitakan sa tuyang mga parata sa lado nasyonal, pinaghagad ngunyan kan kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na ibasura ang motion for reconsideration MR na pinagsampa kan House of Representatives. Ang nasambit ng MR na pinagsampa kan Kamara ada matapos na pawaran bisa kan Korte Suprema ang Articles of Impeachment laban man kay Vice Presidente Sara Duterte basado sa 27 pahina kanda komento na pinagkukonsidera na lack of merit and MR and isinampa kan House of Representative sa MR kaya kan Kamara nagkaigwa kan pinagapod na factual errors ang desisyon kan Korte Suprema kung saan
Ang pang-apat na impeachment ang kompleto na kumpara sa nasambit ng tulong na isampa. Ipinagpahayag ni Vice President Sara Duterte na garuman sa na digdi naduduling ana Kamara sa desisyon kana halangkaw na Korte o kan Korte Suprema asin malinaw da ining diversion lang. Sinabi pa man na kung magigirumduman ka na nagtalikod na bulan kan Hulyo, digdi inagkontra kan Korte Suprema an impeachment trial kan Senado ninuli man kan pagpaluwas kan probisyon sa pagsampa ka na abuton sa sarong reklamo sa naman na taon kaanda Pebrero sinampa ang impeachment laban kay BP Duterte duman sa parte mismo kan Kamara ninuliman ka na reklamong grapa and corruption asin assassination plot laban man kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagduman sa party kan Paris, France si Vice President Sara Duterte antis paman kanda pagpasiring duman sa party kan Netherlands. Pinagpahayag asin na sa iya mismo nga pinagabati ang mga suportador kana pamilya gikan sa party mismo kan France asin man mga pagtaraid na nasyon. Pinagdumanan kan Vice Presidente ang mga pagtitiripon kan mga supporters sa party kan Trocadero, France nagkapirang metro ang distansya sa sikat na Eiffel Tower. Ipinagpahayag kan Vice Presidente uring nangyari sa iyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte na ngunya na nakakulong duman sa International Criminal Court. Magigirom duman na padagos na tatawan asin pinagsusurog ni Duterte ang mga pagtuyaw sa permina sa nang pagpasiring kani sa ibang nasyon asin sinasabing sa diring gastos danina kwarta kani ada pinagagastos sa pagbiyahe sa ibang nasyon asin mayo dang kinuko ang kwarta sa parte mismo kan gobyerno. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal sa BBS-FM Naga nabiktima kan mga kawatan si Commission on Election Comelec Chairman George Garcia maantang ini nasa sarong kakanan sa kalabaan kan syudad kan Pasay. Sinabi kanin nangyari ang insidente pagkatapos buot na magpartisipar siya o partisipar sa sarong pagdangog sa Senado kan Miyerkules o kan Martes kasudma ni pagkaudto. Nagpasiring sa iyang staff sa sarong kakanan sa kanto kan Buendia asin Ruas Boulevard kung sain dai kanin narisa na mayo na anda bag niya na naipatong sa sarong tukawan. Ninuli ta grabe ang kagutuman asin dain na niya nahiling narisa na mayo na palan ana sa iyang baga na naglalaman nin kadikit sa naman daang sintabo o kwarta alagad day naman sinabi kani kung piraan kantidad yaon man ang national ID, Comelec ID, prepaid phone asin iba pang mga dokumentos basado sa naiding ninda sa CCTV egwa nin sagkud anom na mga individual ansabay sa sainda na nagpasiring sa taas kan kakanan asin dumanda isinagibo ang pagsasalisi sa bagkan chairman kan Comelec. Ipinagapaabot na iniya ana pangyayari sa kapulisan kung sa ina naglalaom na maibabalik ang nasambit ng nawarang gamit ubag kan nasambit ng chairman kan Comelec. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabagang mga barata pakitangunyada sa BBS FM Naga. Nagbuelta si Liti Representative o Congressman Richard Gomez
kay Baguio City Mayor Benamenda Magalong iyan kasumpayman kan akusasyon kani sa mga kongresista na subuot mga kurakot sa social media post kana nasambit ng congressman dai kani pinagpangaranan ang alkalde alagad sinabi kaniya na digdiya itinutumbok iyo mismo si Mayor Magalong na sinasabing hayag-hayagan na may mga mambabatas o kongresista na sangkot daa sa korupsyon. Sinabihan ni Gomez si Magalong napakarayon na mo na kani ana sa iyang syudad antes na magtukdo nin iba. Nagpahayag nin pakadismaya ana liti congressman na si Richard Gomez nin huli kan pa urutrong akusasyon kan alkalde na subuot igwa nin inilaladawan na sarong taktika para makakuasalaman nin atensyon sa mga miyembros kan media. Inangat ni Gomez ang sinasabing alkaldiya na digdi tawanan ni na doon asinmad ibulgar ang nasambit na mga congressman kung si Isay. Sabi ni Gomez, dain na siya na sorpresa sa pinagsasabing digdi clean mayor na nagdadaklag nin akusasyon nin korupsyon sa mga congressman nin hulitay ni ang maikukonsiderang sarong ISIS issue. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Sa tuya pang mga barata ngunyanda sa lado nasyonal, padagos-dagos ngunyanda anda pagbutas ni na pahayag kana nagkapera nga mga senador iniya kasumpayman kada pinagasasabi na subuot maanomaliya nga transaksyon sa partibismo kada mga proyekto na pinagatutulod kana administrasyon da partikular na ana mga pinagasasabi kana mga ini nasubuot igwanin na mga maanomaliya nga mga proyekto sa partibismo kana administrasyon digdi pig batikos mismo ni Senador Alan Peter Cayetano ang Department of Public Works and Highways DPWH sa daisubuot pagpapasairarom kan pinakaapod na preventive suspension kan mga opisyal na subuot sangkot sa mga sinasabing Ghost Flood Control Project. Sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee, ipinagpahayag ni Cayetano na bastante ang fever thrill asin mga retrato gikan man sa mga kontratista para man maaraman ada mananagot kan nasambit ng mga proyekto patanid kan nasambit ng senador kundi tulos masususpendi ang mga posibleng nagtakup asin may pagkaaram sa nasambit ng mga proyekto may panahon pasindang ini ada paraon ana nasambit ng mga ebidensya. Ipinagpahayag asin pinaliwanag kan senador na may sistema asin dokumentasyon asin quality assurance gikan mismo sa district sa kudnang regional offices kaya digdi nag-aabot sa completion report sa kudnang sa partibismo kan halangkaw na opisyal o under secretary ninoli digdi pinag-inkaminar ang DPWH na itukdo kon si Isay sa chain of command ang aktwal na nagbibiripika ka na nasambit ng mga report. Taong doon kaniya natulong si mananagikan na kan ibulgar ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga ghost project sa iyang State of the Nation address kaya dain na pwede subuot na magpatumpik-tumpik pa ang DPWH dain na kinakaipuan mag-relax asin magpaikang-ikang sana. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal ginisa ni Senador Rodante Marcolita ang Department of Public Works and Highways o DPWH na ninhuli subot kan kakulangan asin koordinasyon kanda River Basin Control Office sarong ahensya kanda gobyerno na may mandato na pagasaraloon asin man integrate
ana mga flood control project sa Pilipinas sa investigasyon kan Senate Blue Ribbon Committee. Mapadapit man sa maanumaliyang flood control project, natatakot unahandala si Marcolita ninuli tagarodaa kaibanan an River Basin Control Office sa parte kan kabilugan na proseso kan paggibo kan pinagsasabing flood control project kan gobyerno. Pinagpahayag kani na maski ngani digdi banggiton ka na nasambit ng ahensya an 100 River Basin mayo ining service sa gunang dai ini integrated kada saro. Dagdag paman kan River Basin Control Office ada mandato na i-integrate asin man i-harmonize an iba pang mga programa asin na resources kan gobyerno para man sa ligtas asin malinig na supply kan tubig asin epektibong pamamahala kan flood control sa bilog na Pilipinas. Nag-animan si DPWH Secretary Manuel Bunuan kung sa ina digdi inako kani na mayo nin koordinasyon sa pagultanan kan DPWH asin man kan River Basin Control Office ada subuot sarong angat sa ahensya na kinakaipuan na atubangon urog na nadigdi nag-iibahan anda nasambit ng ahensya kan gobyerno lalong kuminulog an buot kan senador na kung sa ina tinawan doon na sa araw kaninga mga setup mayo nin mangyayari sa mga programa kan gobyerno kung mayo nin koordinasyon para man sa flood control para man kiya Marcolita garo ini ana missing link sa kabilugan kan equation. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan ka na sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal kasumpay paman giraray kanda pagdangog sa Senado kanda DPWH sa mga proyektong pigapunduan sa flood control daa makatuwiran o bako daang patas na magbaba sa pwesto si DPWH Secretary Manuel Bunuan. Yan sa tao man kan kontrobersiya sa lado kan investigasyon sa maanumaliyang flood control project. Basado man kay Senador Erwin Tulfo, mayo ana problema sa nasambit ng sekretaryo kundi ini nakaugata ang mga ini sa mga opisyal sa irarom kan sa iyang liderato arog kan undersecretaries, regional director, district engineers, asin banda mga kontratista. Dagdag pa man ni Tulfo, limitado ang kakayahan kan sekretaryo na personal na masubaybayan ang gabos na mga proyekto sa manlain-lain na mga lugar kan Pilipinas. Kaya naglalaom subuot si Bunuan sa mga report kan mga regional directors, district engineers, alagad digdi pwede man ining maluko kunda maambuga ang mga opisyal na ini. Sering man tinawan doon kan senador na magdadanay na angat ang prinsipyo kan command responsibility orog na ang padagos na aligasyon sa parte kan korupsyon sa mga proyekto kan DPWH. Naglalaom ngunyan si Tulfo na magkakaiguan in reshuffling sa mga district engineers urog na ninhuli ka na subuot digdi dai mapupundo and korupsyon sa mga flood control project. Mantang nakadepende man kay President Bongbong Marcos kung magdadanay sa pwesto si Bunuan, ninuli tasyaman ang nag-appoint sa nasambit ng sekretaryo kan DPWH. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, sa iba pang detalyes kan mga nagbabagang barata sa lado nasyonal, nagtutubod si Senador Erwin Tulfo na madidipisila na maipasar ang prosopistong ley ninuli kadakol na mga miyembro kang Kongreso ang may mga kapamilya na mga politika. Ini ang pahayag kana senador na kuna malinaw na pinagtutuklo sa lado mismo kan konstitusyon na sinasabi na digdi
si Isaymana na mga igwa ni na kapamilya anday pwedeng makasabay sa posisyon arog ka na mag-agum, mag-ama, magpinsan asin na mas madali sanang na ipapasunod ana nasambit ng pagbabawal. Paliwanag ni Abogado Christian Munsud saro sa mga framers ka 1987 Constitution. Ini ana pinagatuyo ka na nasambit ng framers tangani man na ini and ipaubaya na sanaman sa lado kan Kongreso ang pagdul ka na nasambit ng sigurado na disposisyon sa political dynasty. Ninuli kan pinaglalauman na ada mga hero kanda mga kongresista para man ipasunod ang nasambit ng mandato. Sa iba pang detalyes ganda sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal pinagapapakumentong niya kanda Korte Suprema ang mga respondyente na pinagasangata na petisyon ni Abogado Romulo Macalintal pasiring sa postponement kanda Barangay Asinbanda Sanggunian Kabataan Election 2025 sa ipinadarang minsay ni Supreme Court spokesperson Abogado Camille Sumiting. Sa iyang sinabi na sinugo kan Korte Suprema ang Senado asin man ang House of Representative Executive Secretary Lucas P. Bersamin asin ang Commission on Election na magtaunin komento mapadapit man sa nasambit ng petisyon alat ngunyan kan Korte Suprema ang paliwanag ka nasambit ng mga departamento anasambit ng kasuguan kan Korte Suprema kasunod man kan isinagibong in banka session kani kung sa ina pinagtratara ang petition partikular na sa GR number A-02002 Digdi magigirumduman na pinagasampa ni Abogado Romulo Macalintal anasambit ng petisyon tanganing questionun ang pinagapermahan na ley ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kausa subot kan dai madagus ngunya na taon ang eleksyon para man sa BSKA 2025 hagad kan sa iyang petisyon na digdi matawan ni pahayaga asinmada magibuhan niya nin mga paagi kan Korte Suprema na mag-issue ini kan pinagaapod na Temporary Restraining Order o TRO para pugulon ang pag-oktaba ka na sambit ng eleksyon tinawa na nindoon kan respondyente anda da isubuot mahaloy nin 10 aldaw tanganing digdi ipahayag ang sa indang mga komento sa laog mismo kan Korte Suprema. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, napabarata ngunyan kan Department of Environment and Natural Resources o DNR na nagmamaray ngunyan ang kalidad kan duros sa bilog na Pilipinas kan taon na 2024. Bunga man kan mas pang pinakusug na pinagsasabing kontrol sa lado kada pollution gikan sa mga lulunadan asin man mga industriya o faktorya. Basado sa datos kan Environment Management Bureau o EMB, nagbaba ni naabuton sa 17.4% ang grado kada PM10 mas dakulang partikel kada duros duman sa parte kad Metro Manila gikan sa 46 kada 2026. 38 man kada 2024 sa bilog na nasyon nagbaba nin 28.2%. Mas nagmamaray ang PM2.5 o mas sadit na mas di kalidad na particle kada pinagsasabing 37.6% duman sa Manila. Mantang sa bilog na Pilipinas nagbaba ini naabuton sa 20 kada
2016 sa 16 kan 2024 masa hababa na ipinagtalaan na ligtas na limitasyon. Tinawan doon kan DNR na 65% kan panginot na syudad sa Pilipinas nakapasar sa pinag-aapod na air quality standard asida target ang sinasabing 62%. Iba pa nga detalles kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Pinag-question ni Davao City Acting Mayor Basti Duterte ada mga motibo ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pagbubulgar sa issue madapit sa maanumaliyang pagpapatindog kan mga flood control project. Ini sa tao man kan mga serye kan congressional inquiry gikan sa pagbabatikos kan na presidente ang mga pinagpatindog na mga palpak na mga proyekto sa indang ikaapat o sa iyang ikaapat na State of the Nation address suna kana nakalis na bulan kan Hulyo. Pinagpayag ni Basti na kunda seryoso na may kaput ngunyanin mga ebidensya ang presidente dapat subuot magsampa na siya tulos-tulos nin kaso laban man sa mga darakulang kompanya asin mga personalidad na sangkot sa nasambit ng anomalya. Nagtutubod ang dating presidential sand nagaruman sa na pinapadakula daa kana presidente ang issue manungod sa nasambit ng anomalya mantang mayo subot ininin magkakadigong aksyon na pinagigibo laban digdi. Dagdag pa kada sambit ng alkaldiya pinapaluwas lang subot kan presidente na may irregularidad o anomalya sa paggamit kan pundo sa mga nasambit na mga istruktura ng aning mapiritan ang mga kompanya asin mayayaman ng mga personalidad na makipagnegosasyon sa nasambit ng administrasyon. Pinagpahayag kanasambit ng alkalde ang posibilidad na gusto lang ka na presidente na kontrolon ang nagkaperang mga oligarko. Kaya dago subuot na ipinagbulgar ang mga anomalya sa nasa binang flood control project sa uri. Sinabi ka na grupo na ana presidente iyudaa ana nakikinabang sa nasambit ng issue sa tao kaniya padagos na nagkakaiguan ni kariribungan ana magkasuway na investigasyon sa lado kan Kamara de Representantes Senado mapadapit man sa nasambit ng anomalya asin aabuto na sa tulunga sinana poon kan binukasan ang issue ni President Bongbong Marcos kan ini magpaabot kan sa iyang State of the Nation address usuna. Sa iba pa nga detalles kanda sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal nakalinyada na ang mga sinasabing nagkaperang mga aktibidad na isasagibo ka na mga suportador ni dating Presidente Rodrigo Duterte antes mismo kan aldaw kan pagdangog kan na International Criminal Court ICC sa iyang kasong Crimes Against Humanity basado sa mga nakatalaan ng mga aktibidad na pinagapaplano kan mga suportador mapuon ini sa bulan kan na Septyembre o Septyembre 19 limang aldaw antes kan na Septyembre 23 kung sain iyo mismo ang pinagpakong aldaw asin petsa kan hearing kan dating presidente na si Digong Duterte. Sa nasambit ng aldaw magsasagibo ang mga suportador ni Duterte nin mahiwas na rally sa sarong lugar duman sa Amsterdam asin banda ini ang pinaglalauman na papartisiparan kan na ribo-ribong mga suportador ni dating presidente Digong Duterte. Basado ki dating presidential spokesperson na padagos na naghahaw-haw na si Harry Roque, sigurado subuot nakatutok ang kadakol sa nasambit ng rally. Kaya gusto ka na mga iniya ana maimbitahan ang gabus na mga suportador para man magpartisipar asid magbali sa nasambit ng rally. Susundan ini subuot kan mahiwas na marcha kinaagahan Septyembre 20 pasiring sa party mismo kanda korte kung sa ina sa presentiya
iniyo nakapreso man duman sa Netherlands si dating Presidente Rodrigo Duterte. Pag-abot kan September 21, sa gibo ana mga taga-suporta kana sarong panel discussion asin magpapadagos ini sa basunod na aldaw. Sasabing nilalauman papartisiparan manda ini nin aabuton sa 1,000 mga Pilipino. Sa mismong aldaw kana hearing September 23 pupunan kana mga ini an sarong pinagaapod na prayer vigil tangani man na digdi pamibi ana dagos ng pagpapabalik sa Pilipinas ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Magdadanay ana prayer vigil sa gudang pitsa 26 kan bulan kana September an aldaw kung sain pinaglalauman na matatapos an kabilugan na confirmation charges hearing kan pre-trial chamber kana ICC. An mga detalyes kan mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabaning karawat asin banda lado lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Kita ngudyan kan sa tuyong mga barata sa lado lokal, tulos nagpaabot ng asistensya o tabang ang Department of Social Welfare Development DSWD Bicol sa pamilya ka na mag-ina na binawian ng buhay matapos mada na ini hanudon ka na makusog na sulog ka na tubig nangyari sa parte kan syudad ka na iriga ka na kalisa na aldaw na resibi ana bareta tulos manda na sinugo ngunyan kanda DSWD sa Kabikulan sa pagimanda ni Bicol Regional Director Norman Laurio ang grupo kana Suada Kamar de Sur Crisis Intervention Section CIS Erica City asin manda mga naka-assign sa Porpi City Link na bisitahon na ana pamilya kan na binawian nin buhay na mag-ina asin na magtautulos nin magkakadigo nga tabang nagtao ang DSWD social workers nin na pinagaapod na psychosocial support sa nagkawaralat na ama asin na ana sa iyang mga aki tangani mana na digdi matabangan ang mga ining maproseso anda matinding emosyon asin man sa inda mismong pagkakaigwa ni na pagluluksa sa pagkagadan ka na sa indang mahal sa buhay apwera kaya na naipaabot man sa paagiman kan ayuda sa kapus an kita program AKAP an 20,000 pesos bilang funeral assistance basado sa payag kan ama kanda biktima ipinagpahayag kadi sa parte mismo kan DSWD naka kahali lang subuot kanda 38 anyos na misis kaibahan an sa iyang 2 taon na aki sa check-up asin papuli na kuta na kanda digdi mapiritan ana mga ining magpundo ana sa indang pinaglulunadan na trimobile ninuli ka na sinasabing pagkakaigwanin ba sa tulay sa parte mismo kan barangay kan Santa Teresita Iriga City pinagaporbaran pa sa buota na maglakaw asin na magbalyo an mag-ina alagad sinda ada pinag-atong kan makusog na sinasabing sulog kan tubig duman sa nasambit ng lugar inot ng nakuha anda bangkay kan misis mantang na-recover man ana hawak kan 2 anyos na aki kan nagtalikod na aldaw kan Biyernes Agosto 15, 2025 sa parte kan barangay kan San Isidro dumanda sa siyudad kan Iriga. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kanda sa tuya pa nga mga barata pakita ngunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal lampas sa 40 mga dadakop na stray dog nasa pangangataman kan Naga City Animal Impound Facility. Boyet Paderes sa detalye. Pigkakarkulong nasa 40 mga ilong layas o stray dogs ang nasa pangangataman ng Calaga City Animal Pound Facility, Can City Veterinary Office
matapos na ang mga ini masiod sa nagpapadagos sa dog pounding activity sa mga barangay sa Naga na pwedeng kuanon kalmay sa diri o pwedeng ampunon. Ngunya na paabuton na Piña Francia Fiesta, mas ma-focus ang mga personalized kan city veterinary office sa pagdakop kan mga idol na sa hiling nila ang napapabayaan na pwedeng makakagat o ini bagaman maka-aksidente urog na sa banggi. Sigun kay Jocelyn Yangar, admin 1 Kadsirambit ang opisina na kahipuan ng masiod ang arong kayo ng mga dayo huli sa inaasahan ang pag-arabutan ng mga bisita para sa Peña Francia Festival muna na bulan na September. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, ang Department of Agriculture sa Bicol todo suportang unyan sa pinagapod na Bishop Francisco Gainsa sa ika-15 taon na kaniya bilang saro sa mga major partner kana Archdiocese of Cáceres sa Bishop Francisco Gainsa Trade Fair. Nagpartisipar ang Departamento kan Agrikultura sa Kabikulan sa ginibo na media conference kan ika-18 kan bulan kan Agosto 2025 na pinagpanginutan kan Cáceres Archbishop Rex Andrew Alarcon sa laog kan 15 taon gikan kan pagpuon kan BFGTF ana naging marhay ana suporta kan Departamento kan Agrikultura sa Kabikulan asin sa pinakadakulang trade fair sa lado kan Bicolandia na isinasagibo kasabay man kan Fiesta digdi sa laog kan Siyudad Canaga may timang si Maria ina Nyato Gabus masasarigan sa pag uswag ang BFGTF ana magbubukas poon sa September 11 sa gunang 22, 2025 dyan sa parte kan sarong Dakulang Mall sa parte kan Almeida Highway igut asin maabot sa 120 exhibitors ang pinaglalauman na mapartisipar ang DEB Kulman ang magtatampok ni naabuton sa 30 nga mga exhibitors sa mga sinasabing mga preskong produktong pang-agrikultura, mga labas na produkto, asin na mga process na mga food products, asin man mga non-food products. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, DTI preparadong magtaunin asistensya sa mga start-up o mapuon kan sa indang mga negosyo. Daryl Banya sa detalye. Preparado na ang Department of Trade and Industry digdi sa Bicol na magtaunin asistensya sa start-ups o mga maot na magpuon kan sa indang pagnegosyo gikan digdi sa riyon. Sigon ki DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol, ang sa indang ahensya preparado na magtaunin asistensya sa mga maot magpuon kan sa ilang negosyo. Kung kaya piing kamyar niya ang mga igwang potensyal sa pagdinegosyo na magrani sa indang ahensya. Igwa subot ng mga negosyo center sa haros kabos ng mga lokal na gobyerno digdi sa riyon na pwedeng ranihan kan mga maot pagpuon kan sa indang negosyo. Sigun kinabol, preparado na ang mga business counselors sa mga negosyo centers na magtaunin technical assistance, training, product development asin man marketing, siring man ang financing asin iba pang asistensya. Digdi sa Camarines Sur, base sa datos kan DTI Bicol, igwang nasa 26 na mga negosyo centers na pwedeng ranihan kan mga maot magpuon kan sa indang mga negosyo. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado lokal, mga pinagtutubudan ng mga armas kan communist terrorist group na diskubre na naman sa parte kan Esperanza naman sa Masbati. Na diskubre kan mga autoridad an manlaylay ng mga armas mga kagamitan na pinagtutubudan pagsasadiri kan mga miyembro kan communist terrorist group CTG duman sa parte mismo kan barangay kan Tawad Esperanza Masbati
PNP bantang alas 10:30 ni na pagkabanggikan na nagtalikod na aldaw ka na Lunes. Sa report nagsasagibukan pinagapod na internal security operation sa nasambit ng lugar ang mga miyembros kan na autoridad o mga pulis asin na discovery ang mga nakatalbong na mga armas kan grupo kan Communist Terrorist Group CTG duman mismo sa parte kan daga na kinakabalihan kana M16 asin man na M14 na rifles sarong unservice sabul na M203 grenade lancer asin man na improvised explosive device mga ammunition asin na magazine asin na manlain-lain na mga personal na kagamitan kan mga rebelde kaput ngunyan kan mga autoridad ang nasamsam na mga kagamitan para man sa magkakadigong disposisyon. Iba pang detalye sa kanda mga barata pakita sa lado lokal. Sa iba pang detalye sa mga barata sa lado lokal, matrayong pong na ilansar kan mga estudyante kan Police Community Affairs and Development Course o ang pinag-aapod na PICAD Team 2 gikan sa Police Regional Office number 5 ang proyektong paharong sa sarong barangay dumanda sa partibismo kana probinsya kana Albay. Ang nasambit na nga proyekto bilang parte kana kasimbagan na asintabang kan mga miyembros kan PNP sa nagkapira nga mga pamilya o mga pinag-aapod na mga sibilyan na mayo nin kakayahan na makapagpatindog kan sa indang mga harong sa tabang kada grupo kada mga estudyante asin man kada pinag-aapod na PICAD kabali naman ang grupo kan mga miyembros kan Philippine National Police na ipatindog ang sarong-harong dumanda mismo sa nasambit na nga lugar para sa sarong pamilya na mayo nin maiistaran. Sa iba pa nga detalles kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado national o lado lokal. Sa iba pa nga detalles kunyan kana mga barata sa lado lokal. Duwa nga persona ana arestado kana mga miyembros kana Philippine National Police sa magkasuway na entrapment operation kana Philippine National Police o PNP digdi sa laog kana syudad kana Naga. Ana nasambit na nga entrapment operation ikinasa kana grupo kana PNP digdi sa laog kana syudad Kanaga pagkatapos na makaabot sa saindaan na report kung sa ina tulos na nagresponde ang nasambit na mga miyembros kana Philippine National Police. Sa nasambit ng insidente dakop ang duwa nga persona na sinasabing o dakop ang duwa nga persona na yaon ang unya na nakakulong sa hipatura kan na pulisya sa laog kan na syudad kan na Naga. Sa iba pa nga detalles kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado national o lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal aabuton na sa partibismo kana sa 1.6 milyones ada pagpako na kana populasyon digdi sa partibismo kana Bicol Region. Iyan and mismong na i-record kana Philippine Statistic Authority o PSA basado sa pinakabagong record kan Philippine Statistic Authority PSA sa irarom kan pinagapod na 2024 Census of Population 2024 PAPSIN o minabot na sa 6,064,426 ang kabilugan kan populasyon digdi sa Bicol Region. Mahilig sa aki o mag-aki kaya ana mga mag-aragum da inapupugulan ang paggibunin aki urog na duman sa mga ararayong mga lugar na daipa inaabot kan kuryente. Amay kaya na nagtutururog an magkaparamilya an mga aki asin man an mag-aragumanda.
pagnanok na si mga aki nagkakaigwana nin tirikwilan si Mr. sa si Mrs. nagre-resulta kan paglubo kan tulak ni Mrs. asin nagdadagdag ang populasyon sa partibismo kanda Bicol Region. Tinawan doon na nagbabaan na kumpara na nai-record na 6.8 million kan taon na 2022. Pinakalangkaw ang populasyon sa riyon asin liwata na nai-record ang pinakahalangkaw na populasyon iyo ang probinsya kan Camarines Sur na igwa nin aabuton sa 2.6 milyon. Mas dakul pala na ang mga mahihilig magtirikwilan na mag-araguman sa probinsya kan Camarines Sur kung sa indigdi naglulubo ang tulak ni Mrs. An iba normal na nagaaki, an iba man binabaak ninhuli kan sisaryan. Apwera kan probinsya kan Camarines Sur na may pinakadakula na record kan mga populasyon ikadwa dyan na an Albay na igwanin na 1.38 million. Igwamanan Masbati ni 911,000, Sorsogon 845,000, Camarines Norte 605,000, an Catanduanes igwanin 261,000 na populasyon. Anda datos na ini nagpapahiling kanda nasambit ng dakulang bilang kan populasyon digdi sa partibismo kanda Bicol Region ninhuli kan mahilig magtirikwilan an mga mister asin misis. Sa satuya ngunyan na barata sa luwas kan nasyon. Sa satuyang barata ngunyada sa luwas kan nasyon sa inot mismo ni na pagkakataon na uminabot na sa final o sa inot na pagkakataon na digdi nagkaigwa ni na payag and artibismo kanda presidente kan North Korea sa paagimana kanda North Korea na president o leader na si Kim Jong-un kana sinasabing marikas na pagpapaiwas kan pinagapod na nuclearization mantang pinagbatikos ang mga tauna na military exercise duban sa partibismo kan South Korea asin man kan Estados Unidos bilang most hostile and confrontational sa Pyongyang. Ginibo ni Kim ang payag matapos magbisita sa bagong barkong panggera kada nasambit ng nasyon na Chuyung kana inot na aldaw kana All Chief Freedom Shield sarong joint military exercise kan US asin man South Korea na digdi nagdanay sagkod ng Agosto 25. Ipinagpahig ni Kim na ana mga exercise o military exercise ana malinaw na indikasyon na subot kan pagiging agresibo kan Amerika asin man kan na South Korea laban sa North Korea. Asin ipinagpahig kaniya na kinakaipuan na magsimbag an sa iyang nasyon sa paagiman kan na mas pinaparikas asin pinahiwas na nuclear program. Nagpahayag ang South Korea na Unification Ministry na sinasabing ang military drills gabus defensive asin mayong intensyon na magpuon kan tensyon sa nasambit ng riyon. Basado sa eksperto ang pagbisita ni Kim sa barkong panggera mayubetong ipailing ang determinasyon kang Pyongyang na paiwaso na ang nuclear kini kasabay kan na nagraraning pag-uurulay kan South Korean na President Lee Jae-myung asin man ni US President Donald Trump sa Agosto 25. Sa satuyang barata ngunyada sa kinabana ni Karawat. Sa satuyang barata sa kinabanin Karawat sa inot na pagkakataon o minabot sa final kan Cincinnati Open si world number 2 Iga Swiatek.
Yan kasunod man kana sa iyang kapangganaan laban man ki Elina Raybakina 7-5-6-3 sa paghiro kana nasambit na nga finals makakaatubang kani ang world number 4 Jasmine Paulini. Anda duang tennis star pariyo nagpupurbar na maggibunin na kasaysayan sa pagsabak sa finals kung sa ina parman ki Paulini ini ana sa iyang ikaapat na title kung maigagana ana nasambit na nga laban ini man ang ika-tracing final sa appearance ni Swiatek sa parte kan mga tennis competition duman na 1,000 level sa limang na inot ng pag-aatubang kaniya ni kan nasambit ng duwang parakawat nagibo ni Swiatek ang pagkadaog kan Italian superstar sa limang match-up tanganing sarong set lang ana naibulsa ni Paulini. Nagibo kana nasambit ng parakawat na manggana sa oring Wimbledon Open kan nakalis na bulan. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pagaragan sa tuwin na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan si Daryl Banyas asinman Boyet Paderes sa Engineering Department kaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sindong para bareta si Junel Cuba Mabalos kan sa idupong pangantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin ang bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:04. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Indocabos, ako po si Junel Cuba sa headlines kan na mga barata sa lado lokal. Medical vision na pinaghibo naman sa party kan na banwaan kan na Karamuan Kamara de Sur pinagatud kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa panginginot ni Governor Elry Villafuerte. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal sa runga tulay duman sa banwaan kan na Sipukot Kamara de Sur padagos na pinagirayo uliman kan kagadaan ni Congressman na Hori Bata kan na First District kan na probinsya kan na Kamara de Sur. Tarong persona dakup duman sa parte mismo kan da banwaan kan da Baaw Kamara de Sur. Sa tuya pa nga mga barata pakitangunya sa lado lokal. Sarong lalaki garuman sana nag-shopping na dakup ka na mga miyembros ka na Philippine National Police. Yan ang mga headlines ka na mga barata ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin paghirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol.
Mga tugang liwat, ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, garuman sa na nag-shopping sa storage room, ada sarong negosyo. Digdi sa laog ka na syudad Kanaga ang sarong lalaki, alas 8 ni na pagkaaga ka na nagtalikod na aldaw kada Lunes. Basado sa pahayag ka na complainant, supervisor, kaini nahiling ada sa iyang empleyado na nahiling kan sa iyang empleyado na bukas na ang pinto kan sa indang storage room asin sa pagripaso sa laog mismo kan CCTV footage namatahan anda sarong lalaki na naglaog sa compound sa paagi kan pagsakat sa gate kana nasambit na nga edipisyo na pag-una mo kabalang na nagkukulambitay asin na nagluluway-luway na nagsasagat sa nasambit ng gate kan establishmento. Pakalaog kay ni kinuhaan 7 kahon kan assorted electrical copper wires na nagkakantidad ni abuton sa 117,126 pesos 47 centavos. Magigirumduman na sa footage na ipinagabugtak ang suspect ang mga piga sa sabing hinabon sa sarong asul na ikubag ipinagabugtak antis na nagdulag biribit-bit kana nasambit ng suspetsado. Dai maaraman kung sa ina direksyon pasiring ini may sarong nakahiling na digdi nahiling na bandang alas 7:50 ni na pagkaga mantang paluwas sa compound daradara ana nasambit ng kagamitan day nagaloy natwa kana mga miyembros kana police station 5 ang suspect na sarong 27 anyos mayo nin trabaho residente kan Zona 6 barangay kan Triangulo Naga City. Inipalad ang sinasabing haloy na ang operasyon sa pagsakat sa mga harong o pinagsasabing akyat bahay asinbad pagsalakat ni nagkapirang mga kagamitan na recover sa nasambit ng suspect. Iyo ang sarong ikubag na naglalaman kana pinagasulo na copper wires asin digdi siguro ready to sell na ana nasambit ng pagdarakan sinabing suspetsado sa presente nasa kustodiya na kan pulisya ana lalaki asin na ang nakumpiskar na kagamitan mantang pinagpipreparar na ang magkakadigong kaso laban sa saiya padagos ang pagkumpisal kanasambit na nga suspect asinsigan hagad kan tawad sa mga autoridad na ngayasir patawada ako tadain na ako mautro. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal. Bulastugan Vendors Association nagbisita sa opisina ni Naga City Mayor Lini Robredo. Ano daw ko nagdara nining bulastog? Boyet Paderes sa detalye. Nakipag-meeting kay City Mayor Lili Robredo ang 19 miyembro kan Bulastugan Vendors Association na nakapwesto sa sentro kan syudad ini para pag-ulayan ang magiging schedule nila sa pagtinda batch sa Task Force on Safe, Walkable and Accessible Sidewalks sa pigaman kan lokal na gobyerno. Sigun kay Juby Paunil, presidente kan sa ambit ng asosasyon na pag-ulayan nila ang magiging sistema pagpakaray kan street food vendors na daeman haali-aling halapay kundi aayuson lang ang sa indang oras sa pagtinda. Paliwanag kay na igwang adjustment na giligibang task force para mapakaray ang iba pang vendors association. Amilado si Paunil na anumang pagbabaguan makakapito sa indang kita o aldaw maski pa paano pati na din ang mga tawaninda na katabang sa pagninegosyo. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Ang sabi kan mga parabulastog, namiti ngayon ma'am, namiti. Ata sige na ngayon, oy. Sige na nga ngayon ma'am, tamasiram ni namiti.
Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Padagos na pagatudnin na serbisyo kana gobyerno provinsyal kana Kamara de Sur sa paagian kanda liderato ni Gobernador Elry Villaporti, Congressman Migs Villaporti asin man ni Congressman Luigi Villaporti kana probinsya kana Kamara de Sur sa pagdara kana serbisyo ladong-lalo na sa laog ka na salud, daraan laboratory diagnostic banda na digdi pinagkukonsidera na saro sa parte mismo kanda pinagaantabayanan kanda mga taga-barangay ada sarong medical mission da pinagagibo sa parte kan barangay kan Itulan duman sa banwaan kan Pasakaw Kamara de Sur atod an manlaylay ng mga serbisyo medikal, laboratory test asin bulong sharing man vitamina gabos iyan libre na itinatao kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa liderato ni Gobernador Elry Villaporti, Congressman Migs Villaporti asin man ni Congressman Luigi Villaporti. Sa parte mismo kan mga kaymanwa sa nasambit ng lugar, mayo manin ekstra nga kwarta para mana makapag-check up ang mga ini bagay na talaga na tinuyo mismo kan na gobyerno probinsyal, kaibahan ang mga doktor asin mga nurses kan na provincial health office sa pamamayo ni Gobernador Elry Villaporti, kaibahan si Congressman Migs Villaporti asin man Congressman Luigi Villaporti dagos-dagos an arog kaning mga tabang mga espuersos mga programa na ikakarahi sa salud kan lambang mga residentes kan probinsya kan Kamara de Sur urog na duman sa mga puwerang lugar na kung saan nagsasakitan na makapabulong kan sa indang mga namamating mga helang. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, Mayor Ray Lacostia liwat na nahilihir bilang pamayukan liga kan mga alkalde sa laog kan probinsya kan Kamara de Sur. Darrell Banyas sa detalye. Liwat nakakuanin kumpiyansa kan sa iyang kapwa mga alkalde si Mayor Ray Lacoste kan buhi Camarines Sur matapos ining mailihir bilang presidente sa League of Municipalities of the Philippines Camarines Sur chapter para sa terminong 2025-2028. Kaibahan niya sa bagong grupo kan mga opisyal ang mga minasunod Vice Presidente si Mayor Nino Taiko kan Pasakaw, ang sekretaryo iuman si Mayor Gerald Peña kan San Jose, Treasurer Mayor Benci Horibata kan Ragay, Auditor si Mayor Melanie Ibarientos kan del Gallego, mantang ang Public Relation Officer iyo si Mayor Nelson Ligaspi kan Banwaanin Kanaman. Mientras tanto kabali man sa Board of Directors ang mga minasunod Mayor Jun Aguilar kan Cabusao, Mayor Awi Agustin Pamplona, Mayor Tinda Nabar kan San Fernando, si Mayor Ronald Alango kan Banwaanin Ocampo, Mayor Marivic Solano kan Pili, Mayor Ferd Simbulan kan Nabwa, Mayor Eric Dangkalan kan Batu, Mayor Tom Bocago kan Sipokot, Mayor Bobit Prades kan Tinambak, asin man si Mayor Joey Fentebella kan Sangay. Masinani magkakaibaman ang partido kan nagtalikod na eleksyon, piglalauman na matarabangan ang mga opisyal na ini para sa kapakanan asin marikas na pag-uswag kan probinsya ng Camarines Sur. Ang pagkakabilog kan bagong mga opisyales kan LMP Camarines Sur, mawot na mas pangpakusugon ang relasyon asin pagiribahan na paghiro kan mga banwaan sa probinsya pasiring sa mas epektibong lokal na pag-gobernar asin man pag-uswag. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BDS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, tanganing matabangan ang mga taga-Ocampo Kamara de Sur asin mga pagtaraid na mga lugar sa kanasambit ng banwaan na makakuan ni mga trabaho digdi sa lokal asin mada duman sa abroad bilang parte kan selebrasyon kan Town Fiesta kan Ocampo Kamara de Sur. Pigmarhay ni Gobernadora Elry Villaporte na darahon ang jobs fair kan gobyerno probinsyal sa banwaan kan Ocampo sa paagian kan
Kamaridisura Piso. Kabatabang man ang lokal na gobyerno sa kampanya sa pagpartisipar kana nasambit ng job fair iniya igwa ni na mga foreign companies asin man na lokal kabali na digdi na uwa asin man na ang Department of Migrant Workers sa overseas kabali na Japan asin man ang Middle East maabot sa 1,910 ana mga total job vacancies sa lokal igwanin na 994 sa overseas igwaman ni na 1,000 na job vacancies iyan ginibo ni Gobernadora Elry Villafuerte tanganing tabangan anda mga tagaduman sa banwaan kan Ocampo asin man mga pagtaraid na banwaan na makakuha ni na mga trabaho uya si Ma'am Cha Turalio na pamayukan na Piso Kamsur. Takod kang paabot na fiesta dito sa LGU Ocampo, minaawat kang LGU asin syempre kang Provincial Government of Camarines Sur through Governor Elry Villafuerte na makapagkondusir po kita ning sarong job fair para sa mga kahimanwa nyato na naghahanap ng trabaho digdi sa LGU Ocampo. So sa ngunyan, sa presente, ongoing po ang samong job fair na kung saan nakapag-imbitar kita ng mga local companies. Gwa kita ng 11 o 12 na local companies na nag-participate and syempre iwa din kita mga overseas recruitment agencies and si mga government partners na po, yaon ang Department of Labor and Employment, si OWA, si Department of Migrant Workers. Artiyan kan mga payag ni Ma'am Cha Turalio kanda Piso Kamsur. Mientras tanto ipapadarama na ni Gobernadora Elry Villafuerte duman sa banwaan kan Pasakaw Camarines Sur kung saan gigibon ang sarong jobs fair para mada tabangan man ana mga taga Pasakaw asin man pagtaraid na banwaan kan Pasakaw na magkaigwaman ni mga hanap buhay o trabaho ini sa paagiman kan Camarines Sur Piso sa request ni Mayor Ninyo Taiko kana Pasakaw Camarines Sur gigibon ini sa maabot na pizza 26 kada bulan kan Agosto 2025 ang job fair na kung saan ini may katuyuhan na matabangan ang mga naghahanap nin trabaho sa paagiman yan kada programa ni Gobernador Elry Villafuerte asin man Congressman Luigi Villafuerte oya ang parte kan mga pahayag ni Cha Turalio. Pasakaw sa request man po ni Mayor Ninyo Taiko. So abangan man po kami duman sa Pasakaw on August 26 para sa gigib po na job fair. Ayan. Partiyan kan mga pahayag man ni Cha Turalio. Palak ngunyan kan gobyerno provincial kan Camarines Sur anda magkaigwa giraraya na ibalik anda passport on wheels sa sarong programa na itinutulod ni Gobernadora Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur ini tanganing daina madipisilan pa anda pagkua kanda mga makuanin na passport asin na ma-renew daina kinakaipuan pang masayang an sa indang panahon na mapasiring padumana sa partibismo kan syudad kan na Legazpi tangani sana na mag-follow up asin magkuakan sina mga passport. Iyan ninulita ang passport on wheels pinagmaray ni Gobernadora Elry Villafuerte nagibon sa maabot na pizza 23 kan bulan kan Setyembre sa kudnang 26 2025 digdiyan sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur asin syudad kan na Naga alagad daina subuota ma-entertain kan pinagaapod na walk-in na applicants alagad sa pag-abot kan na Agosto 29 pwede na nga mag-sumiter kan sa indang mga requirements asin iyan ana grupo yaon manda sa parte mismo kan Robinson Naga City tangani nga mag-ako kan mga application forms para man sa passport on wheels na dinadara kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Elry Villafuerte o yan pahayag ni Cha Turalio.
And idagdag ko man po sa mong passport on wheels, ongoing po ang sa mong pag-receive ng mga application forms duman sa mga day pa po nakakapag-submit or day pa nakaka-easy. Ang programa po ni Gov. El Rey, itong Passport on Wheels, nagbalik po. As in, syempre, gigibuhon tayo ni on September 23 to 26. Kaya lang po, no walk-in po kami. No walk-in will be entertained during the scheduled Passport on Wheels. Kaya po, hanggang August 29, pwede po sila mag-submit kang sa inyong mga requirement. Yaon po kami sa Robinsons, Naga. Nag-accept po kami ng mga application forms, and kung may mga queries po sila, si mga day pa po nakakakuha ng application forms, yaon po naman may staff po na nag-a-assist. So hanggang August 29 po, yaon po kami duman. Si mga day po makakaduman sa Robinson, bukas man po ang sa mong opisina, digi sa second floor ng Capitol Complex. As in, pwede din po silang mag-submit duman sa CICT near BMC Hospital po sa may Panganiban Drive, Naga City. Artiyan kan mga pahayag ni Cha Toralyo ka na Piso Camarines Sur. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal ninuli kan kampanya kan na gobyerno na ipagpangalad ang mga online na gaming o gambling. Pigya po na kan na Philippine National Police o PNP dyan sa Banwaan kan Binalabak, Camarines Sur ang sa indang educational campaign kontra sa mga online na gambling. Maski nga ni ang cellphone kan na mga pulis sa Banwaan kan Binalabak, Camarines Sur, pig saro-saro na napigiling kan na pamayukan na pulisya o chief of police kan na Banwaan kan Binalabak tanganing siguraduhon sana na dai imbuelto sa online gambling an sa iya nga mga tauhan. Uyaan party kan mga pahayag ni Police Captain na Beverly Monte kan na Binalabak Police Station. Kautusan po ngayon is yung sa online gambling. Opo, yung online gambling po natin. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, yung Bangko Sentral, pinagbawalan na din yung mga online transaction, online banking na mag-link ano man na sugal. So, yan din po yung ating topic ngayon sa continuing education namin sa aming PAI, na tiningnan natin yung cellphone ng bawat personnel na at pinagbawalan na, at reminders pala, hindi pagbawalan kasi alam ko namang wala sa kanila. Reminders na do not engage to any illegal activity. Mga pahayag na yan ni Police Captain Beverly Monte kan Binalabak, Kamsur. Ana panhabuna nina mga kasag asin sira sa sarong pispan da duman sa Banwaan kan Tinambak, Camarines Sur. Iyon rason kung ta nabadil kan na bantay kan pispan da anda sarong lalaki na nagresulta kan na kakagadan kaini sa investigasyon kan pulisya. Apat na lalaki na mga nakabunit ang naglaog sa sarong pispan duman sa party mismo kada Banwaan kan Tinambak tangani sa ng mga manghabon. Alagad ini ana nahiling kan na bantay kaya binadil sa likod ana biktima sagkod ng ini bawianin buhay. Ana tulupang pag-iriba kan na biktima na mga parabon na tulos man na nakadulag, nagsuko man ang suspek sa pulisya. Dara ana Magnum 357 na iyo ang gamit sa pambabadila sa biktima. Asin kasong murder na mayo nin piyansa ang isasampa sa nasambit ng suspetsado kan mga miyembros kan na pulis duman sa Banwaan kan Tinambak, Camarines Sur. Ang suspek nakakulungon yan. Uyan party kan mga pahayag ni Major Glenn Alumi kan na Tinambak Municipal Police Station. Yes po, as per investigation po sa noong August 17, may nag-report po dito regarding sa shooting incident na nangyari sa New Kaluan, Tinambak. Ngayon po, nag-respondi ang pulis natin. At tapos, napag-alaman na sa isang fish pond duman, may apat na mahabon ng mud crab. Tapos kining bantay, nabadil si Saro na human ang pinagadan. Opo.
Actually po, pasok po siya sa it's either murder or homicide. Murder, pasok po siya sa murder, murder. Ano po, isang Magnum 357. As per SOCO, inantay ko pa yung report nila, pero based sa initial investigation is likod po ang tama. Kaya po talagang mahabon talaga. Nakaano po sinda. Hindi man siguro yan mahabon kung kasi isang indication is nakapagbunit po. Taga tinambak po, itong victim natin is taga Barangay Bagakay. Artikan mga pahayag ni Police Major Glenn Alumi kanda Banwaan kan tinambaka Camarines Sur, Sarong Aput, Sarong Simbag. Iyan mga tugang angkat, tiripudan kan mga bareta. Sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta, yaon dyan sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, siguran. BBS, Basta Bareta, sigurado.